Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, wag na nating saklawan ang buhay ng Kim Pao. Basta support lang tayo, abangan na lang ang kabanata ng Kim Pao. Basta masaya sila sa bakasyon, okay na kaming mga fans. Solid senior, kung ano ang desisyon nila, support lang tayo hanggang dulo. Thanks God, gabayan mo po ang Kim Pao. Love always fans, solid senior, take care. Two of you, nandito lang kami sa paligid. So maraming salamat po sa komento, Ginang Mila Carillo. Yes, hindi naman po natin sinasaklawan at ng iba pang fans, si Kim and syempre si Paolo Avellino. Ang mga fans lang po talaga likas na nagbibigay ng kanilang mga opinion, 'di ba? Patungkol kay Kim and Paolo. So na kay Kim and Paolo na po 'yon. Kung tatanggapin po nila or gagawin po nila yon, nasa kanila pa rin naman po ang desisyon. Kung ano ba yung mga gagawin po nila sa kanilang buhay, 'di ba? Tayo naman po masaya lang dito sa tabi habang inaantay ko ano ba yung mga susunod na kabanata sa buhay ni Kim and Paolo Avellino. Basta masaya sila, masaya na din po tayo kahit nasaan pa silang lupalop ng ating bansa or ng daigdig. Basta nag-enjoy sila, i-enjoy na din po tayo kahit wala po tayong nakikitang picture, kahit na mga paayuda lang ito sa text or sa post, masayang masaya na po tayo mga kakimpaw dahil alam naman natin na yung kasiyahan natin na napakasimple lamang po. Basta masaya sila, masaya na rin po tayo. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Arlene Cassis. Sabi niya, sa umpisa ng vlog ni Aiko Miss Dries, sinabi ni Jay Costura na hindi maganda magpakasal sa Year of the Fire Horse. Si Kim palagi yung nagpapapungsoy every Chinese New Year. At saka yun lang ang nakikita ni Jay Costura. Pwedeng magkatotoo, pwede ring hindi. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa kapalaran natin sa mundong ito. Yes, tamang-tama po kayo dyan. Ginang Arlene Cassis, tanging gabay lamang po ang mga hula na yan. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi hula nga lang po yan. Alam naman natin na ang tanging nakakaalam lang natin sa ating kapalaran ay ang Diyos na lumikha. Pero syempre, tayo po ang gumagawa ng ating kapalaran. So siguro kaya walang nakikitang kasalan ngayong year of 2026 mga kakimpaw dahil nga po dito sa hindi magandang magpakasal by 2026. So kaya siguro pinagpaliban na muna ni Kim and Paolo Avellino ang tungkol sa kasalan na yan kasi hindi nga po maganda, 'di ba? Alam mo naman si Kim, 'di ba? Talagang nagre-rely po yan siya sa pungsoy kasi nga po siya ay may lahing Chinese. Kaya talagang sinusunod niya po yon at wala namang masama sumunod doon, 'di ba mga kakimpaw? Dahil yun po talaga yung kinagawian ng mga Chinese. So isa po yan sa tinitingnan nating dahilan kung bakit walang kasalang magaganap this 2026 dahil pala hindi magandang magpakasal sa taong ito. So maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Cassis. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang write-ups po ng Abante. Panibago na naman to mga kakimpaw ha. Sabi dito, mas tumindi ang paniniwala ng Kimpaw Lanja na nasa abroad na holiday or nag-holiday si Kim Chiu at Paolo Avellino. Particular na sa isang winter spot o nag-snow na lugar. Viral ngayon ang ilang larawan ng Kim Pao na ibinahagi ng ilang mga solid gaya ni Alfred Kim Pao, isang fan account na nagbida sa kanyang ex-media. Sa message caption nito na more troubles and memories together, makikita sina Kim at Paolo sa loob ng eroplano na magkatabi.
Si Kim ang kumuha ng selfie na lamig sa kanyang itsura dahil sa suot nitong hoodie white jacket na saradong-sarado. At si Paulo naman na nakatingin sa camera ay nakahoodie rin ng dark gray jacket at naka-face mask. Parang ang sumakto sa isa pang post ng Kim Paulandia na nasa abroad nag-holiday ang magjowa. Sa ex-post ni Jade, ipinakita nito ang ilang shot ni Kim na nasa isang bansa na napapaligiran ng snow ang lugar. Nakasuot ng green thermal jacket si Kim at sa ilang shots nakatanaw ito sa mga bundok habang nasa isang beranda. Sabi sa caption sa post, "Miss you Kim Chu," na hindi naman ito sinabing latest shot ang larawan. Marami ang nagsasabing throwback photo ito ni Kim pero sa espekulasyon ng Kim Paulandia, hindi raw sa Pinas ang bikay ng kanilang ludi. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik pa sa ayuda sina Kim at Paulo pero malaki ang tiwala ng Kim Paulandia na hindi sila pagdadamutan ng Kim Pao na magbabahagi ng naging ganap nila nitong nakarang Pasko at pagkatapos ng 2025. So ito po ay sa panunulat ni Ray Pumaloy. So wala pa pong latest picture si Kim and Paula Avellino kuha po sa ibang bansa. Tanging mga throwback picture lamang po ang nakikita ninyong nakapost sa mundo ng social media. At once na merong bago, isasabihin ko naman po sa oras na bago yung mga picture na ilalabas natin. Okay? Samantalang congratulations naman kay Kim and Paula Avellino sa panibagong blessings dahil sila po ay couple of the year. Yes po, at hindi lang yan Congratulations ulit kay Kim Chu dahil siya po ay outstanding Filipino game changer for 2025 entertainment. Para po yan sa 6 Gawad Balizong JCI Batangas Balizong. Yes po mga kakimpaw. Another blessing naman ito for Chinita Princess. Outstanding Filipino game changers ng 2025. So grabe lang mga kakimpaw, no? Talagang inuulan po sila ng mga blessings and deserve naman po ni Kim and Paolo Avellino yon dahil talagang pinaghihirapan po nila ito sa showbiz industry. And parang sila lang din naman po ang laman ng mga balita, hindi po ba? Na para bang walang ibang artista mga kakimpaw, kundi si Kim and Paolo Avellino lang. So sana manotice din si Kim and Paolo Avellino sa entry po para sa Metro Manila Film Festival sa darating po na MMFF, 'di ba? Sana magkaroon sila ng entry doon kasi isa din po 'yan sa talaga namang inaantay ng mga Kimpaw fans, 'di ba? For sure marami po talaga ang manonood ng mga Kimpaw Nation pag nangyari po 'yun. All out support sila dyan and syempre ang dami ding magpapa-block screening dyan. 'Di ba? Baka hindi lang po 100 million ang kitain noon pag nagkataon. Kaya sana po makita ito ng mga management ni Kim and Paolo Avellino. Kayo ba mga kakimpaw? Ano po ang masasabi niyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.